Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay isang sakripisyo dahil kailangan mong isantabi ang iyong gusto para lamang sa pangangailangan ng mahal mo. Yun nga lang mga kabarangay, may hangganan din ang pagiging selfless ng isang tao at kapag hindi mo na gusto ang nangyayari ay kinakailangan mo na itong bitawan. Ito ang dilema ng letter sender nating si Sagani na gagawin ang lahat para lamang maisalba ang pinapangalagaan niyang relasyon. Mas pipiliin kaya niyang manatili kahit na hindi na siya masaya? O gagawa siya ng paraan para sa pinakamamahal niya? Pakinggan ang kanyang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Isagani. 38 years old na ako sa ngayon at dating nagtatrabaho bilang barista sa isang hole-in-a-wall na coffee shop. Ang kwento ko po ay nangyari 5 years ago, kung saan ay nabibilang pa ang sarili ko sa mga good boy club na hirap makahanap ng maayos na relasyon. Opo, ako na mismo ang magsasabi na good boy ako dahil alam ko naman sa sarili ko na mabait talaga akong tao. Pinalaki ako ng nanay ko na magalang at may takot sa batas. Ito siguro ang naging rason kung bakit masyadong old school ang pananaw ko sa buhay. Minsan kapag napapasok ako sa isang relasyon, nalulumaan sila sa akin. Ang mindset ko kasi ay nakabase sa pinapaniwalaan ng mga ninuno natin. Kung anong turo nila noon, yun pa rin ang sinusunod ko sa ngayon. Wala naman pong bawal doon basta ang mahalaga ay hindi ako nakakasakit ng tao. Kaso nga lang dahil sa takot na sumabay sa kung ano ang uso ngayon ay lagi din akong napag-iiwanan sa relasyon. Karaniwang kami nagkakaroon ng misunderstanding ng mga nagiging girlfriend ko dahil magkaiba ang paniniwala namin. Ang gusto ko kasi sa babae, Papa Dudut, ay yung traditional ang ugali. Karamihan kasi ngayon ay kung hindi matapang ay masyado namang mapusok na okay lang naman sa akin. Wala namang issue sa akin kung ganon ang isang babae. Hindi nga lang sila pasok sa standards ko. Dahil sa pagiging choosy ko. Ito ang naging rason kung bakit hirap na hirap akong makakuha ng timpla ng mga kababaihang nakakarelasyon ko. Katulad na lamang ng naging ex ko na itago na lang natin sa pangalang Leia. Iniwan niya ako dahil lang sa isang napakasimpleng bagay, Papa Dudut. Ihatid na kita? Wag na, kaya ko na to. May problema ba, Leia? Kanina ko pa kasi napapansin na parang wala ka sa mood. Buong araw tayong magkasama pero parang hindi man lang kita naramdaman. Masama lang ang pakiramdam ko. Masama ba talaga pakiramdam mo o may iba ka ng kinakausap? Ano bang pinagsasabi mo? Masyado mo lang kasing pinapalata na mas busy ka pa dyan sa cellphone mo kaysa sa akin. Pati ba naman paggamit ko ng phone issue na ngayon? Hindi naman sana problema yan. Pero ngayon na nga lang tayo nagkasama dahil sobrang busy mo tapos buong araw pang nasa phone yung atensyon mo. Nakakatampo lang. Alam mo kung bakit? Hindi ka ba nagtataka, Isagani? Nagtataka saan? Ano ba kasing dahilan? Sabihin mo. Bakit lagi akong nasa phone kapag magkasama tayo? Simple lang ang sagot. Bakit nga ba?
Kasi sobrang boring mo. Sorry ha, no offense. Pero bored na talaga ako tuwing kasama kita. Paano naman ako naging boring? Pinapasyal naman kita sa mga lugar na gusto mo ah. Kumakain tayo sa mga kainan na trip mo. Paano ako naging boring? Wala namang problema kung saan mo ko dinadala eh. Ang boring sa'yo, yung personality mo. Napaka one-dimensional mo. Kumbaga sa pelikula, side character ka lang, hindi pambida. Mas pipiliin ko na lang mag-scroll sa phone ko kesa kausapin ka kasi at least dito sa cellphone ko, na-e-entertain ako. Grabe ka namang magsalita sa akin. Ginagawa ko naman lahat para ma-entertain ka eh. Well, kulang yung efforts mo. Kulang pa yung mga ginagawa mo para masabing na-e-enjoy ko na kasama kita. Ano bang gusto mong gawin ko? Gawin mo kung ano yung typical na ginagawa ng mga boyfriend. Kasi ikaw hindi mo na ako nabibigyan ng excitement eh. Sa una ka lang magaling pero pag nagtagal, nakakaumay na rin. Kung ganyan pala ang nararamdaman mo tungkol sa akin, bakit di ka nagsabi? Kasi akala ko magigets mo. Bakit kailangan pang sabihin? Hindi ba dapat natural na lang na magbigay ka ng bago sa karelasyon mo? Hindi yung paulit-ulit na lang tong ginagawa natin. Paano tayo mag-grow nito? Kung doon na lang tayo lagi sa nakasanayan. So ano na ngayong gusto mong mangyari? Mabuti na tanong mo yan. Kasi ayoko na ako mismong mag-open ito. Gusto mong malaman kung anong gusto ko? Oo. Ano bang gusto mo para hindi ka na nabuburyo sa akin? Tapusin na natin tong relasyon natin. Yun ang gusto kong mangyari, Isagani. Ano? Makikipaghiwalay ka sa akin? Wala eh. Hindi na tayo tulad ng dati. Wala nang spark. Wala na yung kilig. Hindi na ako masaya na kasama ka. Minsan nga parang napipilitan na lang ako na makipagkita sa'yo eh. Hihiwalayan mo ako dahil lang doon? Dahil lang boring ako? Sorry. Siguro masyado lang mataas yung expectations ko sa'yo. Akala ko kasi marami ka pang maibibigay. Pero feeling ko sagad na lahat ng pinakita mo. Leia naman. Thank you sa lahat ng memories. Sana makahanap ka ng babaeng mas deserve mo. Maiwan na kita. Leia, sandali! Leia! Hindi ko alam kung anong klaseng thrill ba talaga ang hanap ng mga ex ko. Ang gusto yata nila ay yung nagpapasirko-sirko pa ako. Gusto siguro nilang kumakain ako ng apoy o naglalakad sa bubog para matuwa sila. Siguro nga ay boring lang talaga akong tao. Wala naman po akong magagawa kung gano'n na talaga ang personality ko. Wala din akong magagawa kung hindi ito ang hanap ng iba. Aminado naman ako na hindi ako maalam pagdating sa maraming bagay. Limitado lang ang kaalaman ko dahil kapag hindi ako interesado sa isang bagay ay hindi na ako nag-aaksaya pa para aralin ito. Busy rin kasi akong tao noong kabataan ko. Imbis na pag-aralan ng ikot ng mundo ay nagbabanat ako ng buto para may pangkain kami. Sa madaling sabi ay simpleng tao lamang ako, Papa Dudut. Napaka-basic kung ikukumpara sa ibang kalalakihan. Kung anong turo sa akin ng mga magulang ko ay yun lang ang sinusunod ko. Takot akong lumabas sa comfort zone o sa kung anuman ang nakagawian ko. Takot akong lumabag sa mga bawal dahil alam ko na may kapalit ito. Saka likas na po talaga sa akin ang maging mabait at maintindihin dahil ganun po ako pinalaki ng mga magulang ko. Kahit ganitong tao lamang ako, isa lang ang masasabi ko, Papa Dudut. Tapat ako kung magmahal, loyal din at maalaga. Kaso nga lang sa panahon ngayon, para bang iba na ang hinahanap-hanap ng mga kababaihan. Sarap talaga ng mami nila dito. Oh, bakit di mo pa ginagalaw pagkain mo? Di mo gusto? Akin na lang. Ewan ko. Gutom ako pero parang wala akong ganang kumain. Bigay mo na lang sa akin, sayang naman. Amin na. Oo, teka lang. Kakainin ko to, chill ka lang. Napakasiba mo talagang kumain. Sabi mo kasi wala kang gana eh. May iniisip lang kasi ako. Ano naman yun? May tanong ako sa'yo. Ano? Boring ba akong tao? Ha? Saan naman nanggaling yung tanong na yan?
Wala lang. Yan kasi laging rason ng mga ex ko kung bakit nila ako iniiwalayan eh. Keso boring daw ako. Wala nang bago na may i-offer. Sus, rason lang nila yon. Ang sabihin mo nagsawa lang sila. Hindi dahil boring ka kundi dahil may nakita na silang bago na gusto nila. Tingin mo? Oo naman, parang pagkain lang yan. Di ba nga doon tayo sa gotohan kumakain dati? Pero nagsawa din tayo doon, kaya lumipat tayo dito sa mamihan. Yun lang yun, naghahanap lang sila ng bago, kaya sila nang iiwan. Eh di parang ganun nga. Boring nga ako kasi iniwan nila ako sa mas bago. Ganun ba yun? Malay ko ba? Basta para sa akin, hindi ka boring kasama. Yun ang opinion ko bilang kaibigan. Pero bilang boyfriend, wala na akong alam dyan. Sinasabi mo lang yata yan kasi magkaibigan tayo eh. Alam mo Dre, tropa na tayo simula college pa. Pwedeng-pwede mo na akong i-real talk kahit gaano pa yan kasakit. Gusto ko lang naman malaman ng totoo. Hindi naman kasi ako pwede magsabi ng opinion in behalf sa mga kababaihan. Siyempre ibang hanap nila kumpara sa akin. Basta maniwala ka sa akin, hindi ka naman boring. Ganto na lang, paano ka ba kasi mag-handle ng relasyon? Anong paanong mag-handle? Sa last na relasyon mo ba, sinong mas dominant? Ikaw na lalaki o yung babae? Ako, syempre. Ganun naman dapat talaga, di ba? Oo, ganun ang nakasanayan. Karaniwan yung lalaki talaga nagmamaneobra sa relasyon. Pero iba na kasi ang panahon ngayon eh. Sabi nga nila, dapat may equality na. Bigyan mo rin ng chance yung girlfriend mo na maging bida. Bigyan mo siya ng moment kung saan siya yung nasusunod. Siya yung nagdidesisyon kasi karapatan din nila yun eh. Tapos na tayo sa mga panahon kung saan lalaking diktador pagdating sa relasyon. Bakit naman naging mali yun? Ang role naman talaga ng mga lalaki, alagaan ng babae eh. Mali ba yun? Kaya naman kasing alagaan ng mga babae ang sarili nila. Ang dapat na inaalagaan mo, yung relasyon nyo. Masyado ka kasing old-fashioned eh. Try mo din minsan mag-adapt sa bagong henerasyon. Kapag ginawa mo yon, sigurado ako matutuwa ang magiging girlfriend mo kapag may mga bago kayong tinatry. Ay, bakit ba kasi ako pinanganak na boring? Walang taong pinanganak na boring. Nasa sayo lang talaga yan kung mananatili kang boring o hindi. Sana na lang talaga nakuha ko rin yung confidence mo, no? Kaya ka hindi nauubusan ng babae kasi ang lakas ng appeal mo sa mga tao. Ano ka ba? Nasa tamang diskarte lang yan. Ikaw kasi para kang pagong na lagi nakatago sa shell eh. Lumabas ka rin paminsan-minsan. Subukan mo kahit ngayon lang. Nakikita mo agad yung pagkakaiba. Para naman makaranas ka ng thrill sa buhay mo. Tapos yung thrill na yon, ipapasa mo sa next relationship mo para di ka na tawaging boring. Ganun ba yun? Oo naman. Maniwala ka sa akin. Papadudod sinubukan kong sundin ang payo sa akin ni Ben. Kailangan ko raw lumabas sa comfort zone ko, kaya lumabas ako sa buhay na nakasanayan ko. Iniwan ko ang good boy image ko at nagpaka-bad boy ako. Inaya ko ang lifestyle ni Ben na lagi nasa galaan at nakikipagkilala sa kung sino-sinong tao. Pero hindi rin ito nagtagal dahil sobrang layo nito sa totoong ugali ko. Pakiramdam ko noon ay para lamang akong umaarte sa harap ng mga tao at hindi yon tama. Isa pa, kahit na anong gawin ko ay hindi ako nakakatagal sa inuman tulad ni Ben. Hindi rin ako mahilig pumirmi sa labas at magpunta sa kung saang lugar. Mabilis din kasing maubos ang energy ko sa mga social gathering. Kaya minsan ay mas gusto kong nasa bahay lamang ako. Wala din naman akong napala noong baguhin ko ang style ko. Mas naging awkward lang ako sa mga tao at nagmukhang weird dahil wala akong alam sa kung ano ang pinaggagawa ko. Kaya sa huli bumalik na lamang ako sa dating ako sa estilo kung saan ay mas komportable ako. Okay na po ako sa pagiging traditional dahil doon po ako masaya. At nagbunga naman ito, Papa Dudut, dahil noong tinanggap ko ang totoo kong ugali ay saka ko naman nakilala ang bagong babae na siyang magpapatibok sa puso ko, si Jaila. Naging customer ko ng isang beses si Jaila sa coffee shop kung saan ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Hangover daw siya kaya kailangan niya ng mainit at matapang na kape.
Sa pagkakatanda ko ay galing siya noon sa apartment ng kaibigan niya at doon nag-overnight stay sila para mag-inuman. Tandang-tanda ko pa ang suot niya noon. Maikling puting shorts at malaking sweater. Magulo ang buhok nito na parang bagong gising at hindi pa may bukas ng maayos ang mga mata dahil sa hangover. Hindi ko alam kung dahil may alak pa sa sistema ni Jaila noon, kung kaya habang nasa coffee shop siya ay nakikipag-flirt siya sa akin, Papa Dudut. Nung makuha niya ang order niya ay isang tipang iniwan niya kasamang isang tissue kung saan ay nakasulat ang cellphone number niya. Nagtaka ko at nagulat sa ginawa niya dahil hindi ko alam kung para saan ang number na yon. Magandang babae si Jaila pero mukhang masyadong mataas ang level niya kumpara sa akin. Kulang ako sa confidence para i-text siya kung yun man ang dahilan niya kung bakit ito nag-iwan ng phone number. Masyado kasing malaki ang personality niya base na rin sa inasal niya sa unang pagkikita namin. Pero sa loob-loob ko ay gusto ko rin naman siyang i-text. Ngayon din lang naman ako nagkaroon ng magandang babae na interesado sa isang tulad ko. Nakakahiya naman kung babaliwalain ko siya lalo na't siya na ang nag-first move. Kaya naman para masigurado ay nagpakonsulta pa ako sa kaibigan kong si Ben para malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Uy, Dre! Oh Ben, wala kang pasok ngayon? Hindi ako pumasok, tinatamad ako eh. Ibang klase ka rin. Ano yan, parang college na absent ka kapag di mo gustong pumasok? Nagpaalam naman ako. Di ko nakasalanan na pinayagan ako. Mabait boss ko eh. Ay sus, ang sabihin mo, type ka lang nung boss mo. Ganyan talaga kapag pogi. Ba't ka nga pala naparito? Wala, tatambay lang. Libre mo naman ako ng isang kape dyan oh. Anong libre? Wala pa nga kaming kita eh. Matumal ang mga customer ngayon. Mambabarat ka pa eh, di lalo kaming nalugi. Ang damot naman ito. Nga pala, may ipapakita ako sa'yo. Teka, nasa na nga ba yun? Heto, tingnan mo to, Dre. Ano yan? Anong gagawin ko dito sa tissue? Basahin mo yung nakasulat. Ano ba to? Numero sa loto? Hindi, sira ulo. Cellphone number yan. Iniwan sa akin ng chicks na customer ko nung nakaraan. Talaga? Maganda ba? Oo naman. Ganda, Dre. Parang pinatandang Jillian Ward. Tinext mo na ba? Hindi pa nga eh. Ano pang hinihintay mo, Pasko? I-text mo na. Nahihiya ako, Dre. Ayan ang kulang sa'yo eh. Kulang ka sa kapal ng muka. Alam mo, Dre, sa paghahanap ng love life, pakapalan ng muka dito. Wala dapat hiya-hiya. Paano ka makakahanap ng babae niyan kung i-text lang? Hindi mo pa magawa. Yung babae na nga nag-first move eh. Takot lang ako ma-reject. Paano kung hindi ako pumasa sa standards niya? Ikaw na nga tong binigyan ng number na ite-text. Ibig sabihin lang nun gusto ka nung babae. Ikaw talaga? Para kang hindi nag-iisip kung minsan eh. Baka lang kasi hindi kami magka-level. Yung itsura niya kasi parang hindi na babagay para sa taong tulad ko. Napaka-sad boy mo naman. Text mo na yan, ako na nagsasabi sa'yo. Alam mo, malimit lang tayo makakita ng ganyang babae. Yung sila na mismo gumagawa ng paraan para mapansin. Tingnan mo, talo ka pa. Dapat ganun kataas yung confidence mo. Baka naman mamaya masaktan lang ako dito. Dre, parte yan ng buhay. Kailangan nating masaktan para may matutunan tayo. Eh kung ganun man na mangyari, at least masasabi mo na wala kang pagsisisi kasi ginawa mo yung tingin mo tama para sa'yo, di ba? Eh paano kung pinagtitripan lang pala ako? Alam mo, ang dami mong tanong. Sige na nga, wag mo na lang i-text. Akin na lang yan. Ako na lang susubok sa kanya, total sabi mo maganda siya eh. Hindi pwede, sa akin binigay ito eh. Ganun naman pala eh. Ano bang hinihintay mo? Oo na, iti-text ko na siya. Relax ka lang dyan. Ayan, ganyan dapat. Mamaya agawin mo pa. Ano, o-order ka ba ng kape o hindi? Libre mo ba? Batukan kita dyan eh. O sige na. Bigyan mo ko ng isang iced americano. Bayaran mo to ha. Oo, babayaran ko yan. Alam ko namang kuripot ka eh.
Halos 1 linggo din po ang pinalipas ko bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na kontakin si Jaila, Papa Dudut. Sobrang kabado po ako noon dahil hindi ko alam kung papaano ko siya i-approach. Magpapakabibo ba ako o magpapakatotoo? Hindi ko rin kasi alam kung ano ang hanap niya at natatakot akong ma-reject, lalo na't sobrang haba ng panahong iginugol ko para buuin ang tapang ko. Nung nag-message ako kay Jaila ay nalungkot ako nung ang reply niya sa akin ay who you. Natural lang naman yon dahil hindi naman nakasave ang number ko sa phone niya, pero kahit na ay pinaalala ko na sa kanya kung sino ako ay hindi na niya ako maalala pa. Siguro ay masyado nang matagal yung unang pagkikita namin kaya naman borado na ako sa isipan niya. Nakakalungkot lang kasi buong linggo na nasa isipan ko si Jaila, samantalang siya ay hindi na pala maalala ang itsura ko. Ganon pa man ay hindi agad ako pinanghinaan ng loob. Sinimulan ko na kaya sabi ko sa sarili ko ay kailangan kong ipagpatuloy. Muli ako nagpakilala kay Jaila at kahit papaano'y in-entertain naman niya ako. Ilang araw din kami nag-usap para kilalanin ang isa't isa. Solo lamang pala si Jaila na nakatira sa Malabon. Nasa probinsya ang pamilya niya at nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang hotel. Papa Dudut, nagkita ulit kami ni Jaila nung minsang magkaroon ulit sila ng overnight stay sa apartment ng kaibigan niya na malapit lang sa pinagtatrabahuhan ko. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya lasing at maayos na kaming nakapag-usap, Papa Dudut. Isagani? Ikaw ba yung Isagani na kausap ko sa text? Jaila? Oo, ako nga. Ano palang ginagawa mo rito? Dinalaw ko lang yung friend ko. Grabe. Iba pala mukha mo sa personal kumpara sa pictures. Pangit ba sa personal? Hindi, mas cute nga eh. Teka, ano palang pictures? Anong picture yung tinutukoy mo? Sa Facebook. Hindi na kasi kita maalala nung nag-text ka kaya hinanap kita sa Facebook. Ah, akala ko naman kung anong picture na yan. Kinabahan siya oh. May tinatago ka sigurong pictures no? May nudes ka no? Wala ah, mabait ako. Di ako nagaganyan. Mukha naman. O-order ka ba ng kape? Hindi, binisita lang kita rito. Gusto kita makita eh. Bakit mo naman ako gustong makita? Ayaw mo kong i-invite na lumabas eh, kaya ako na mismo nagpunta rito. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Busy lang sa trabaho. Parang hindi naman. Wala nga kayong customer eh. Wala talaga masyadong customer sa ganitong oras. Kaya libre rin kami makipagkwentuhan kapag ganito na wala kaming ginagawa. Sarap naman ang trabaho mo. Pa-chill-chill lang. Naku, mahirap to. Lalo na kapag sunod-sunod na yung mga order. Mag-isa ka lang ba rito? May kasama ako sa kusina. Tagaluto ng mga merienda. Pero ako talaga nakatoka sa mga kape. Ako yung barista. Matapang ka siguro gumawa ng kape. Hindi naman masyado. So anong trip mo? Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong trip mong gawin? Hindi ka naman basta-basta magte-text sa akin ng walang motibo, di ba? Gusto ko lang naman sana makipagkaibigan sa'yo. Kaibigan lang? Ano pa bang pwede maliban sa kaibigan? Ayaw mo ng girlfriend? Pwede mo akong landiin. Talaga ba? Parang hindi mo naman ako type eh. Yang tipo mo yung bet ko. Inosente. Mukha ba akong inosente? Hindi lang mukhang inosente. Inosente ka talaga. Hindi ah. Naku, kahit hindi mo aminin, amoy na amoy ko. Nakikita ko kagad sa lalaki kung sino yung experienced at sino yung inexperienced. Insulto ba yun? Hindi yun insulto. Mas gusto ko nga yung walang masyadong experience eh. Nakaka-curious kung ano pa yung kaya nilang ibigay. Ikaw ba? May mga bagay ka pa ba na kayang ilabas? Ako? Oo naman. Pwes, magkakamabutihan tayo kung ganyan. Kahit na magkalayo ang agwat ng ugali namin ni Jaila ay mabilis naman kami nagkaroon ng koneksyon.
Sa pagtagal ay mas nakilala ko ang totoong Jaila at mas lalo lamang akong napaibig sa kanya. Hindi na lamang ako noon attracted sa panlabas na anyo niya kundi pati na rin sa kakaiba nitong personality. Kung first impression ko sa kanya ay masyadong malaki ang personality niya ay mas malaki pa pala ito kesa sa inaasahan ko. Wala siyang takot kahit pa siguro mas malaki sa kanya ang isang tao ay kaya niya itong tapatan. Magaling siya pagdating sa pananalita kaya minsan ay nakaka-intimidate siya. Noong ngang first date namin ay siya ang unang nag-initiate ng lahat. After naming kumain sa labas ay siya pa ang nag-aya sa akin na mag-check-in kami sa hotel. Ako naman ay parang bata lang na sumusunod noon sa gustong mangyari ni Jaila. Hindi naglaon ay nasanay din ako sa ugaling yon, Papa Dudut. Sinubukan kong tapatan ang ugali niyang yon para kahit papaano ay hindi ako mapag-iwanan. Kalaunan si Jaila na mismo ang nanligaw sa akin. Sobrang bilis nga ng mga pangyayari, Papa Dudut. Wala na lang din akong nagawa. Sa isang iglap ay nagkaroon ako ng girlfriend nang hindi ko namamalayan. Isang girlfriend na hindi pangkaraniwan. Tanggap ko naman po ang lifestyle ni Jaila. Alam ko na tuwing off niya sa trabaho ay laging nasa labas ito kasama ang mga kaibigan niya. Suki siya sa mga clubs at mahilig kasi siyang uminom at palagi siyang nasa gimikan. O kung hindi naman ay palaging nasa labas para mamasyal. Sabi kasi niya ay maikli lang ang buhay para magmukmuk sa bahay. Kaya naman kapag may oras ay laging lumalabas si Jaila para i-enjoy ang kanyang buhay. May mga pagkakataon noon ay sinasama pa ako ni Jaila sa mga lakad niya. Nahirapan ako makipagsabayan sa mga trip ng barkada niya. Para lang kasi akong maamong tupa sa tabi na sunod ng sunod kung saan man sila magpunta. Kating-kati ang mga paa nila na kung saan-saan namamasyal para masabing nasulit nila ang free day nila. Hindi nagtagal ay hinayaan ko na lamang sila sa mga bagay na gusto nilang gawin. Hindi kasi ako sanay na laging nasa labas dahil tulad nga ng sinabi ko, madali lang maubos ang social battery ko. Sa akin lang naman kahit gabi-gabi pang lumabas si Jaila ay walang kaso para sa akin yon. Ang importante ay wala siyang ginagawang masama at masaya siya sa ginagawa niya. Kahit naman po papaano kahit maraming nami-meet na lalaki si Jaila ay nananatili pa rin naman siyang loyal sa akin. Ito ang dahilan kung bakit mas na-in-love ako sa kanya. 3 months na kami magkasintahan noon at never naging issue sa amin ang sari-sarili naming lifestyle. Pero Papa Dudut, hindi pa po sapat ang 3 buwan para makilala ko ang isang tao ng lubusan. Dumating ang araw kung saan ay ipinakita sa akin ni Jaila ang isang side niya na first time ko lang din na makita. Babe, gusto mo bang mag-try tayo ng bago? Anong bago? Nang kakaiba. Hindi ka pa ba nagsasawa sa ginagawa natin? Sino magsasawa sa ginagawa natin? Siyempre, hindi ako magsasawa dito. I mean, para naman hindi nakakaumay, bigyan natin ng thrill tong ginagawa natin. Anong klaseng thrill naman ang gusto mo? Sandali, dyan ka lang. Ito, matagal na tong nakatago sa drawer ko eh. Ano yan? Superhero costume. Anong gagawin natin dyan? Huwag mong sabihin Isusuot mo to. habang nag-aano tayo? Oo, ayaw mo ba nun? Para tayong nasa fantasy world. Kunwari, superhero ka. Tapos kakatapos mo lang akong iligtas sa kalaban kaya itong gagawin natin ang reward mo. Ang corny naman yan, babe. Huwag na lang. Sige na, subukan mo lang. Ipapasuot mo sa akin yan, ihapit-napit. Hindi ba mas maganda? Mas sexy tignan, mas nakaka-turn on. Ako naman yung mata-turn off niyan. Ano
maniwala ka sa akin, exciting to. Ang weird mo naman eh. Bakit may paganito pa kasi? Hindi to weird. Ganito lang talaga yung fetish ko. Anong fetish? Fetish, ang ibig sabihin nun, yung sexual desire ng isang tao. So ganito yung mga gusto mo, yung naka-costume ako. Kaya sige na, pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Pwede bang iba na lang ang isuot ko? Yan lang kasi ang meron ako ngayon eh. Ayaw mo ba? Para kasing, ewan ko, nakakatawa kasi. Please, sige na babe, suot mo na to. Pagbigyan mo na baby mo. Sige na nga, Yay! pero ngayon lang to ah. Oo, promise. Kung hindi mo magustuhan, hindi na natin uulitin. Gusto ko lang matry kasama ka. Okay, wala naman ata akong choice eh. Hindi ka magsisisi kapag sinuot mo tong costume na to. Promise? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Kapag pinagbigyan mo ko, bibigyan din kita ng experience of a lifetime. Isang experience na hindi mo malilimutan at sigurado kung babalik-balikan mo. Talaga? Kung ganun, akin na yan. Isusuot ko lang naman to, no? Oo, yun lang. Ganun naman pala eh. Kayang-kaya ko na to. Tulungan na kita dyan. Tulungan mo akong hilahin pataas. Parang hindi ka kasya. Sobrang fit naman kasi nito. Kasya yan. Kaya nga tinawag na bodysuit eh. Pati ba tong maskara? Oo, isuot mo rin para hindi masira yung imagination natin. Paano kita halikan yan? Itataas natin yung mask hanggang bibig. Basta ako nang bahala. Sumabay ka na lang sa akin. Sige. Ayan, naisuot ko na. Ano, ayos ba? Mukha na ba akong superhero? Oo, mas naging sexy ka pa lalo. Ready ka na ba sa sapot ko? Ready na. First time ko lang makaranas ng ganong klase ng style sa kama, Papa Dudut. Kakaiba sa feeling pero sa huli ay satisfied pa rin naman ako. Weird nga lang ito sa una dahil ang corny tignan na nakasuot ako ng costume habang ginagawa ito. Pero habang nasa kalagitnaan ka ng bakbakan ay nakadagdag din pala ito ng excitement. Akala ko noon ay isang beses lang namin itong gagawin ni Jaila pero nagulat ako noong may mangyari ulit sa amin ni Jaila at ibang costume naman ang pinasuot niya sa akin. Pinagbigyan ko siya dahil wala namang mawawala kung patulan ko ang trip niya. Ang problema sa mga sumunod pang pagsasama namin ay hindi na siya naubusan ng damit na ipinapasuot sa akin. At habang tumatagal ay mas nagiging weird pa ang costumes na ito. Meron nagsuot ako ng iba't ibang superhero costume, may mga in-order din siya online na mga peking uniforme para sa police, delivery rider, pang nurse at meron ding mga anime characters. Ang malala ay hindi na lang costume ang kailangan kong isuot noon, kundi pati na rin makeup. Kung dati nai-excite ako sa mga nangyayari, unti-unti ay nawawala na ako ng gana dahil sa dami ng pinapagawa sa akin ni Jaila. Halos taasan ako ng balahibo noon dahil parang kaming bata na nagro-roleplay sa kama. Bawat costume na suot ko ay kailangan kong inaarte habang ginagawa namin yon. Imbes na ganahan ako ay nawawala na lang ang init sa katawan ko tuwing nangyayari ito o Papa Dudut. Babe, ano na? Matagal ka pa ba? Malapit na, sandali lang. Kanina ka pa dyan sa banyo eh. Ready na ako. Nag-bathrobe ka pa? Tatanggalin ko rin naman yan eh. Siyempre bibihisan muna kita bago tayo magsimula. Na naman? Magsusuot na naman ba ako ng costume? Oo naman. Magugustuhan mo tong surprise ko sa'yo kasi binili ko pa to. Hindi ba pwede mag-ano na lang tayo ng normal? Wag na yung dami pang arte. Hindi pwede, mas exciting to. Teka, kukunin ko lang yung pinamili ko. Sayang naman yung ginastos ko kapag hindi ginamit. Ito oh, Ano na naman to? check mo kung anong nasa loob. Gumastos ka pa para dito lang?
Ano bang laman ng paper bag na to? Make-up? Oo, meron pa yan sa loob. Blouse? Tsaka ano to? Palda? Anong gagawin ko dito, babe? Isusuot mo. Pag susuotin mo ko ng blouse at palda, naiibang ka na ba? Bakit ayaw mo ba? Hindi naman ako bakla eh. Alam ko naman yun. Magro-roleplay lang naman tayo eh. Kunwari lang babae ka rin. Tingnan mo nga itsura ko. Mukha ba akong babae? Kaya nga kita lalagyan ng makeup eh. Tsaka may dala rin akong wig. Ayoko. Ayoko, babe. Kahit anong sabihin mo, hindi ko isusuot yung mga yan. Bakit naman? Panira ka naman eh. Mas panira sa mood yung pinapagawa mo sa akin. Tingnan mo nga to. Ano na lang magiging itsura ko kapag sinuot ko tong mga to? Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Tayo lang naman nandito. Kahit na, nakakahiya pa rin. Paano ako mabubuhayan yan kung nakawig at makeup ako? Hindi mo pa naman nasubukan eh. Subukan mo muna. Kahit hindi ko nasubukan, iniisip ko pa lang, nawawalan na ako ng gana. Babe naman. Pinagbigyan na kita sa mga gusto mo. Ilang beses na. Pwede maging normal naman tayo kahit ngayon lang. Ang corny na kasi. Akala ko ba gusto mo tong ginagawa natin? Nung una, oo. Pero ngayon, palala na ng palala itong mga pinapasuot mo sa akin eh. Kahit yung wig lang. Hindi. Kahit alin dyan. Hindi ako magsusuot niyan. Babe naman, sige na. Ayoko talaga. Ang KJ mo, edi wag. Magbibihis na lang ako. Teka, ba't ka magbibihis? Ayaw mo, di ba? Edi magbibihis na lang ako. Matutulog na lang tayo. Babe naman, kanina pa ako nag-aantay sa'yo eh. Sabi mo ayaw mo, edi panintigan mo. Si Jaila naman eh. Kung ayaw mo magsuot niyan, hindi kita pipilitin. Kaya wag mo rin akong pilitin kung ayaw ko ring tabihan ka ngayon. Eh saan ako matutulog? Diyan sa couch. Babe naman, eh di sana hindi na tayo nag-hotel kung matutulog lang din naman pala tayo. Hindi ko na kasalanan yon. Nagtampo sa akin si Jaila noong sabihin ko sa kanya kung ano ang nararamdaman ko sa kakaibang trip niya pagdating sa pakikipagsiping. Hindi ko na kasi talaga nai-enjoy ang mga ito, Papa Dudut. Pero dahil sa ginawa ko ay napansin ko na hindi na masaya si Jaila tuwing ginagawa namin ito. Para bang sumasabay na lang siya sa akin para lang wala akong masabi kahit na hindi naman niya ito nai-enjoy. Na-guilty naman ako na hindi ko maibigay ang gusto niya. Kaya ako na rin mismo ang humingi ng tawad sa kanya. In-explain ko ng mabuti kay Jaila na para sa akin ay bago lang kasi ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Hindi ko alam na meron pa palang mga bagay na pwede pang gawin sa pagtatalik maliban sa nakagawian na. Sa uli nangako ako sa kanya na willing naman akong itry ulit ang gusto niya basta mabigyan niya ako ng oras para aralin ito. Nagkaayos muli kami ni Jaila at kahit na hindi ko gusto ang mga trip niya ay tiniis ko na lamang ito, Papa Dudut. Sa ngalan ng pag-ibig, ang mahalaga naman para sa akin ay ginagawa pa rin namin ito para maging healthy ang relationship namin. Kahit nang weird ito para sa akin. Hindi nagtagal ay nasanay din naman po ako sa ganong klase ng setup namin tuwing magkasama kami ni Jaila. Kaso nga lang, may mas lalala pa pala kesa sa costumes niya. May isang bagay na gustong mangyari si Jaila at kung sa tingin ninyo ay malala ng pagsusuot ng costume, may mas grabe pa kesa rito. Unti-unti ko rin namang na-appreciate ang pagsuot ko ng costume tuwing nagsasama kami ni Jaila, Papa Dudut. Sanayan lang talaga ang kailangan. Sa katunayan, tuwing nakakakita ako ng mga ganong klaseng kasuotan ay ginaganahan na ako kahit nasaang lugar pa kami dahil ibang memories na ang naibibigay nito sa akin. Kung kailan nasanay na ako sa weird na trip ni Jaila sa kama ay saka naman niya ako ipinakilala sa iba pa niyang fetish. Maliban sa mga costumes at pagro-roleplay ay mahilig din pala siyang gumamit ng laruan. Mga laruan na para sa mga matatanda lamang. Nagulat nga ako nung isang gabi habang abala kami sa ginagawa namin ay isang bagay ang nilabas ni Jaila.
Para itong pangmasahe na sa pribadong parte ng katawan ginagamit. May mga abubot din na hindi ko alam kung saan ba dapat nilalagay. Meron din siyang kadena, malalaking tali at latigo na parang ginagamit niya sa pang-torture ng tao. Marami pa siyang gamit, Papa Dudut, na hindi ko na lamang babanggitin dahil masyado na itong SPG. Hindi ko man alam kung papaano o saan ginagamit ang mga bagay na yon. Ay sumabay na lamang ako sa gusto ni Jaila. Dahil na rin siguro curious ako kung saan ginagamit yon, kaya pumayag ako sa gusto niya. Pero laking pagsisisi ko, Papa Dudut, noong ginamit na sa akin ni Jaila ang mga laruang yon. Hindi ko ma-describe ang nararamdaman ko ng gabing yon. Basta ang alam ko lang ay hindi ako natuwa sa nangyari sa amin. Dre, tapos ka na sa trabaho? Oh Ben, nandiyan ka na pala. Oo, sandali lang. Isasara ko lang tong coffee shop. Lo, bakit naman parang nanggaling pa sa kasulok-sulukan ng puso mo yung buntong hininga na yan? Parang napakaraming gerang pinagdaanan mo ah. Pagod lang. Bakit? Bugbog ba sa trabaho? Inulan ba kayo ng customer ngayong araw? Hindi naman. Hindi ako napagod dahil sa trabaho. Si Jaila ang pumagod sa akin kagabi. Ibang klase ka rin magyabang ah. Talaga ba? Nakailang oras ba kayo ng girlfriend mo kagabi? 8 oras. 8? Dre! Ikaw na pinagpala! Talo mo pa ako ah! Talo mo pa nga pati oras ng pagtulog ko. Buti na kaya mo yung ganun. Yun nga rin pinagtataka ko eh. Buti na lang nakaya ko. Kaya naman pala pagod eh. Yan yung klase ng pagod na gusto ko ring maranasan. Seryoso nga ako. Pagod talaga ako, Dre. Oo na, sige na. Ikaw na ang may magandang sex life. Hindi ako nagyayabang. Nagrereklamo ako. Ba't ka naman magrereklamo? Kung sa bagay, masyado ring mahaba yung 8 hours eh. Lahat yata ng posisyon ginawa nyo ah. Kaya ba tumagal ng 8 hours? Hindi katulad ng iniisip mo ang nangyari. Eh ano? Tingnan mo tong likod ko. Itaas mo tong damit ko. Patingin nga, talikod ka. Dre! Anong nangyari sa likod mo? Mahal na araw ba ngayon? Ba't parang nilatigo? Nilatigo nga. Ikaw? Nilatigo ka? Mismo. Ni Jaila? Oo. Bakit? Yun ang ginawa nyo sa loob ng 8 hours? Naglatiguhan kayo? Kakaiba kasi yung trip niya sa kamay. Kung alam mo lang talaga. Dali na, ikwento mo. Paano nangyari yan sa'yo? Ano pang ginawa niya? May bagay siya na pinagawa sa akin. Itinali niya ako sa kama ng walang damit. Naka-blindfold din ako kaya di ko na alam yung ibang ginawa niya. Basta, ang alam ko lang, pinalo-palo niya ako. Nilatigo. Sinampal nga rin ako eh. Tapos, may pinasok din siya sa... Basta ayoko nang maalala. Habang nagsisiping kayo? Ginawa niya yun? Oo, para daw kakaiba. Eh, ba't di ka nagsabi na ayaw mo yung ginagawa niya sa'yo? Hindi ko kasi ma-describe yung feelings ko nung time na yun eh. Magkahalo kasi yung sakit na nararamdaman ko tsaka yung sarap. Alam mo yun? Yung sinasaktan ka pero sa parehong pagkakataon, may sensation sa ginagawa niya. In short, nasasarapan ka na nasasaktan. Hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin ko kasi first time ko rin maranasan yun. Hindi ko alam kung tama ba o mali yung nangyayari. Gets ko na. Alam ko na kung ano yung sinasabi mong trip ni Jaila. Ano? Ang tawag dyan, bondage. Kung ano yun mismo yung ginawa sa'yo. Para kang tinotorture habang nagpapasarap. Yun yung kagandahan ng bondage. Naghahalo yung sarap at sakit. Grabe, ibang klase din pala tong girlfriend mo ah. Mapanakit. Pero Dre, ayoko nang maranasan ulit yun. Patayin mo na lang ako kaysa gawin ulit yung bagay na yun. Bakit? Hindi ba maganda yung experience? Mukhang exciting nga eh. Maganda na hindi. Masarap pero kapag nawala na yung sarap, puro dusa na lang. Tingnan mo ang hitsura ko ngayon. Para ako nagbuhat ng bundok. Alam mo, gusto ko ring maranasan yan one time eh. Adventurous talaga tong si Jaila. Saan ba makakakilala ng tulad niya? May kapatid ba siya? Isa ka pa eh. Problemado na nga ako rito. Bakit mo pinoproblema yan?
Sabayan mo lang, wag mong problemahin. Ayoko nga ng ganun. Hindi ko kayang sabayan yun. Ay nako, hirap na hirap ka talaga mag-adapt sa mga makabagong teknik ngayon. Ano, doon ka na lang lagi sa nakagawian? Kaya ka natatawag na boring eh. Basta, hindi ko trip ang mga ganung bagay. Mas matutuwa pa ako sa dati na lang. Simple at normal. Bahala ka dyan, problema mo na yan. Tara, kumain na lang tayo ng mami para gumaan yung pakiramdam mo. Mabuti pa nga. Papadudot ng mga panahong yon. Kahit ano pa ang sabihin nila Ben ay hindi na nila ako napapapayag pa na subukan ang bondage na sinasabi nila. Hindi ito kaya ng katawan ko at lalong hindi ko na ito na-enjoy. Dapat sa pakikipagsiping ay pleasure at satisfaction ang nararamdaman ng parehong magkapartner. Pero sa amin ni Jaila ay mukhang siya lang ang satisfied sa aming dalawa. Natakot din ako noon na baka may mangyari sa katawan ko kaya kinausap ko na lamang si Jaila tungkol dito. Pero sa halip na maintindihan ang pinanggagalingan ko ay nagalit sa akin ang girlfriend ko. Yun na lang daw kasi ang tanging bagay na maibibigay ko sa kanya para mapasaya siya ay hindi ko pa ito magawa. Para malutas ang problema namin ay isang bagay ang naisip ko, Papa Dudut. At ito ay ang idamay si Ben sa relasyon namin. Dahil mas maalam ang kaibigan ko sa mga bagay na gusto ni Jaila ay ako na mismo ang nakisuyo sa kanya na pumalit sa pwesto ko. Pangit mang pakinggan, Papa Dudut, ay hinayaan kong may mangyari kina Ben at Jaila para lamang masatisfy ang cravings ng girlfriend ko. Pareho naman silang pumayag at wala naman itong issue basta ang pakiusap ko lang ay kasama nila ako kapag ginagawa nila ito. Desperado na talaga ako noon, Papa Dudut. Kaya no choice ako kundi gawin ito dahil ayaw ko rin namang malayo sa akin ang loob ni Jaila dahil lang masyado akong sensitive na klase ng tao. Tumagal ang ganong setup namin ng halos isang buwan. Kapag casual na pakikipagsiping ay ako ang kasama ni Jaila. Pero kapag lumalabas ang kakaibang trip nito ay isinasama namin si Ben. Hanggang sa ang setup na yon ay nagsimulang magkaroon ng problema, Papa Dudut. Isagani, Audrey, anong meron? patapos ka na ba sa trabaho? Hindi pa. Mamaya pa ako mag-out. Bakit? Gusto sana kitang kausapin eh, pero mamaya na lang kapag hindi ka na busy. Tungkol saan ba? Sabihin mo na ngayon, ngayong wala pa akong customer. Tungkol to kay Jaila. Bakit? Anong meron kay Jaila? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Hiwalayan mo na si Jaila, Dre. Hiwalayan? Bakit ko naman hihiwalayan girlfriend ko? Nagpapatawa ka ba? Seryoso ko. Hindi siya tapat sa'yo. Pinagsasabi mo dyan. Paanong hindi tapat? Sa lahat ng mga babaeng nakarelasyon ko, si Jaila pinaka-loyal. Pwes hindi siya kasing loyal ng tulad ng iniisip mo. Sige, patunayan mo. Bakit mo nasabing hindi siya loyal? Nakita mo ba siyang may lalaki? Nauli mo ba siyang nagloloko? Kung oo, ipakita mo sa akin yung pruweba. Inaaya niya ako sa isang hotel na kami lang dalawa. Alam ko pumayag kayo pareho na may mangyari sa aming dalawa pero dapat kasama ka, yun ang usapan. Pero this time, nag-aaya si Jaila na kami lang dalawa. Hindi mo alam yun, di ba? Hindi. Sabi na nga ba eh. Ang totoo niyan, kagabi pa siya nagchat-chat sa akin. Sinabi ko lang na busy ako. Gusto mo bang makita yung mga chats niya para maniwala ka? Wag na. Hindi na kailangan. Alam ko kakaiba tong setup nating tatlo. Pero yung ayain niya ako na hindi ka aware, cheating nang matatawag yun, Dre. Siyempre kaibigan kita kaya ayoko namang lokohin ka. Kaya instead na patulan siya, pinuntahan na lang kita para malaman mo ang ginagawa niya. Salamat. Salamat na sinabihan mo ako. Pinoprotektahan lang kita, Dre. Kaya sana wag mo tong masamain. Ay, mukhang hindi maganda tong kinalabasan ng plano ko. Ano nang gagawin ko niyan? Siguro makakabuti na mag-usap muna kayong dalawa. Pero kung akong tatanungin mo, makikipaghiwalay na lang ako sa kanya. Pero bakit naman hiwalay agad? Isipin mo to hindi magkapares ang gusto nyo pagdating sa sexual life nyo. Tapos dahil dun, nagagawa niyang lokohin ka para lang masatisfy niya yung sarili niya. Paano na lang kung hindi ako yung kachat niya? Paano kung ibang lalaki yun?
Tapos pumayag sa gusto niya. Eh di may kasama na siya ngayon nang hindi mo alam. Mag-uusap na lang muna kami. Ayoko rin naman ng ganun. Hindi naman talaga dapat ganun. Dapat sa relasyon, pareho kayong masaya. Pareho kayong may ibinibigay at nakukuha. Pero sa inyong dalawa ni Jaila, ikaw yung laging nagbibigay. Siya lang yung laging may nakukuha. Hindi ako makikipaghiwalay. Pero susubukan kong ayusin tong problema naming dalawa. Salamat, Dre. Hindi ka nagpadala sa tukso. Ano ka ba? Wala yun, Dre. Basta, sinasabi ko sa'yo, deserve mo ang isang babae na pasasayahin ka. Hindi yung babae na ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya. Give and take lang yan eh. Oo, alam ko yun. Mabuti kung ganun. Pasabi na lang kay Jaila na titigil na ako sa ginagawa natin. Hindi na rin kasi talaga to maganda tingnan eh. Ikaw na lang mag-explain sa kanya. Kaya mo naman siguro yun, no? Ako nang bahala dyan. O sige, maiwan na kita. Ingat ka. Salamat ulit. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay hindi na pumayag pa si Ben na samahan si Jaila sa gusto nitong mangyari. Nagalit si Jaila sa akin, Papa Dudut, dahil ang akala niya ay ako ang dahilan kung bakit biglang umurong si Ben. Sa pagkakaintindi niya ay nagsiselos daw ako. Kaya ako inutusan si Ben na lumayo kahit na hindi naman yon ang totoong nangyari. Sinubukan kong i-explain kay Jaila ang lahat pero parang sarado na ang isipan niya. Para siyang batang pinagkaitan ng candy na kahit na anong gawin mo ay nagtatantrum pa rin. Akala ko noon, Papa Dudut, ay simpleng bagay lang ang pagtatalo namin yon ni Jaila. Hindi ko naman inakala na sobrang big deal pala para sa kanya ang nangyari. Dahil lang dito ay tinakot niya ako na makikipaghiwalay siya sa akin. Siyempre hindi ko naman po gustong mangyari yon, kaya ginawa ko ang lahat para maayos ang relasyon namin, kaso ay tila ba ayaw ng maayos ito ni Jaila. Sa huli siyang nakipaghiwalay sa akin. Sinabihan lang niya ako na hindi raw niya nakikita ang sarili niya na magtatagal sa isang tulad ko dahil boring daw akong boyfriend at walang thrill. Sa totoo lang, parang na-trauma na nga ako sa salitang boring dahil lahat na lang ay eto ang rason kung bakit ako inaayawan. Wala na lang din akong nagawa kundi ang pakawalan si Jaila dahil hindi ko naman kayang ibigay ang gusto niya. Pero ang nakakagulat, Papa Dudut, ay weeks after ng hiwalayan namin, bigla ko na lamang nalaman na may bago ng boyfriend si Jaila. Walang iba kundi ang kaibigan ko mismo na si Ben. Kinumpronta ko si Ben nung malaman ko ang totoo dahil isa siya sa mga nag-advise sa akin na iwan ko na si Jaila. Tapos malalaman ko na lamang na siya pala ang sasalo sa kanya. Sinabihan lang ako ni Ben na ganoon talaga ang buhay dahil sa nangyari na sirang pagkakaibigan namin. Sobrang sakit lang na sabay ako nawala ng girlfriend at kaibigan at ang dahilan ay pareho nila akong trinaydor. Sa huli wala akong nagawa kundi ang tanggapin na lamang ang mga nangyari. Papa Dudut, bago ko tapusin ang kwento ko ay ayoko kayong iwan na masama ang loob. Ganon man ang nangyari ay may good news naman ako sa inyo. Parang blessing in disguise na lang din ang nangyari dahil pagkatapos ng hiwalayan ay saka ko naman nakilala si Beatrice na siya nang napangasawa ko ngayon. Para bang anghel na dumating sa buhay ko noon si Beatrice na siyang tumulong sa akin para makapag-move on. May dalawa na kaming anak ngayon at tahimik na kaming nakatira kasama ang binuo naming pamilya. Naaliw lang talaga akong balikan ang nakaraan ko para may ikwento sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo ito. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isagani. Mga kabarangay, si Isagani ang nagpatunay na ang pag-alis sa isang toxic na relasyon ay parte ng pagiging matapang at matalino. Huwag tayong matakot na maging mag-isa, lalo na kung ang karelasyon naman natin ay walang ibang ibinigay sa atin kundi ang sakit ng ulo. Mas mabuti nang maging single na may peace of mind kaysa magkaroon ng karelasyon na puro konsumisyon. Nasa tamang paghihintay lang yan para mahanap natin ang tamang tao sa tamang panahon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa
sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.